Yo, welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia. Soon! Sa buong mundo. And to support podcast! Intro yan Nagugulat si Birthday. Nagugulat ako sa intro talaga eh. Kahit natatawa ako kay si Pete, nung biglang gumanon ako, nakita ko, napatingin siyang ganun sa akin. Ano eh, bumibenta sa akin yung intro mo ha. Kakaiba. May nag-send sa akin ng metal, basta rock siya. Rock music, yung Antisupod podcast, ginawa niya na ng ganun. Pero parang halatang AI kasi kaya hindi ko pinupost. Halatang AI, niya. may nabubulol na part yung AI eh. Kasi ko, AI to Pero, shoutout sa'yo, nakalimutan ko yung pangalan, sinendan ako nung No, so yun pare, kasama natin si Bert King, no? Para kasama natin sa kwentuhan. Yeah. So, I'm here guys. Hindi kayo namamalikmata, nandito talaga ako ngayon. Totoo na to. kumusta naman pre? Kumusta naman yung unang kwentuhan natin? Naka-adjust ka na? Naka-adjust na ako. Medyo nabigla lang ako nung una. Siyempre may pressure. First time ko to. At the same time, malaking karangalan na may imbitahan yung masama sa ganito kalupit na podcast. No? yung King of Affiliate. Grabe naman yung sa King of the Field. Pero, Huwag mo hindi na yung universe. ina-attract ko na nga eh. Ito na nga eh. Pero guys, to be honest, sa mga nanonood, personally, sobrang dami ko na kaagad natutunan. Okay? Yeah. Sobrang dami. May mga na-unlock na kaagad sa akin, mga tol. Diba? Kasi, bago magsimula itong podcast na to, share ko lang din. May pressure eh. Ano sasabihin ko dun sa yung podcast? First time ko kasi to. So, may na-unlock na naman sa akin na kaya ko palang sumabay sa kanila na mag-deliver din ng kahit papanong insights, opinion, ng kalmado. O, kasi kanina bago magsimula to guys, medyo kinakabahan din ako eh. Talaga. Alam mo pre, Wala to sa plano eh. gusto kong i-request sa'yo to, tapos maging digital footprint na rin to. Gusto ko talaga kainin mo yung affiliate. Ikaw talaga yung king of affiliate na pinag-usapan yung affiliate. BK. Bird King yan pag pinag-usapan Darating tayo dyan. Kainin mo sila Tatrabuhin lahat, ko yan. pare. Tatrabuhin ko yan. Kainin mo sila. Bea Boras, 500,000 a week ata. Damn, man. Parang, legit. Damn. Sige. Anong gagawin mo pag may 500,000 a week ka sa affiliate? Susulutin ko yung jowa mo, huy. Yari ka, may pan-date ako, may pang-Wolfgang kami. Paano na yan? Tapos nandiyan ka lang nag-ML ko. Yari tayo yan, boss. Oo, nandun ka lang sa tindahan. Yari ka. Si Boy Jacol. Oo. I-picture Tapos, mo yun, i-picture mo yun, pare. Ikaw 500k, nag-Wolfgang ka, tapos siya nakaupo lang sa kwarto, no? Tapos mamaya magalo-lo na. Nagdedebunk. After Emper. Nagdedebunk lang sa kwarto, ganun. Tapos nakita ko yung account mo, nagko-comment ka ng hate comments sa mga affiliate, no? Sa mga content creators. Tapos yung profile mo, cartoons. Yeah, si Ichigo, yung profile niya, pare. Oo. Ba't kaya madalas ganun, no? Mga... Sa ulo. Gusto natin ng anime. Ako gusto ko ng anime, ha? Pero madalas mga nagtatago dyan. Mga, susupot-supot, mga ulupong, Yun yung first thing sa horizon nila na ano kayong gagamitin kong picture dito? Sige, ito na lang Yun ang gagamitin. Tapos yung mga sundot nila na gano'n, sa totoo lang, actually insecurity nila yun eh. Tapos tinetest nila kung tatalab sa'yo eh. Legit. Oo, kasi gusto nga nila ng kasama dun sa misery nila eh. So bibitawan ka nila ng bash. So, mafe-feel good sila kapag... Kaya yun ang motivation ko talaga sa kahit anong bash eh. Alam ko intention nito eh. Gusto niya magsama kami sa miserable niyang utak. Misery Loves Company. Nga. Kaya ayoko tanggapin. Ina mo, mag-isa ka dyan. Gago ka. Sabi ko nga sa mini-mentor ko, sa gera, unang mamamatay yung mga yun eh. Oo. Mismo. Kaya unang mamamatay. Mismo. Walang galaw yun, pre. Hindi kikilos yung magre-reklamo lang yun eh. Alam mo, di ba, sa gera nga may pawn eh. Mas mababa pa sa pa yung mga tinatadyakan lang. Ina ka, ano ka ba? Parang sa movie, sila yung nasabugan ng bomba na biglaan, boom, patay. Siyempre sa gera, may dog tag ka, di ba? Oo, tama. May dog tag. Paano pag may dog tag ka, ano ilalagay nyo dun? Yun ang problema natin. Dog tag? Dyan. Pangalan mo, syempre. Tangina. Johnson Point pare sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka, gusto mo lang mag-amoy mabango pare. Available mga perfumes natin sa TikTok shop at Shopee. Sedus. Link na sa description mga pare. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Nabasa ko pre, nag-loading konti pero nabasa ko. Dog tag pangalan.
Maganda yung pasok mo na yun. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Pumunta ka sa Facebook ko, sa bio, may Discord link doon. Pag gusto mo akong makausap ng mas malalim, pumasok ka doon, mag-usap tayo. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Boy Jackal, pukiningi na ka, gago. So, isa daw general ng Soy Army. Puso ko nasa magsasaka. Hari ako ng hip hop underground. Social media icon. Mag-boxing kayo dyan sa Golden Boy. Diyan sa Metro Fight Club. Puro tropa yung mga mayari. Slick and Dapper sa President App. Diyan kayo magpagupit. Ingatan nyo yung pera nyo sa mga kabataan dyan. Ako, Bird King lang naman. Makikita nyo sa Black Up, Yeah. guys. Okay. Yung nga pala, special shoutout sa nagpa-picture sa akin sa gym kahapon, ha? Di ba may special shoutout, no? And again, shoutouts nga pala sa Max Boys, mga grupo ko, sa manager ko, Miss Mariposa. And sa sponsors namin, Sogo, Dr. Siweko, maraming salamat. At Viva Cafe, ano pa yung isa kong sponsor kanina? Train Fitness, kung saan kami nag-gym. Yun lang. Nice. Ano Pre. feeling ng ganyan, pre? Yung yung... Ay, wait May lang. Artista Salon nga pala, bago ako makalimutan. Yan. Salamat sa sponsor namin, Artista Salon. Yun. Paano yung ganyan, pre? Para sa mga hindi nakakaalam, yung mga sponsorship na yan. Ano yan? Anong benefit mo sa kanila? Anong nangyayari? Paano yung relationship dyan? Okay, based on my experience right now, isasama lang din talaga sa content. Mhm. Like, dapat nadadaan-daanan sila. Tapos may mga times na ipopromote mo din talaga. Then, ang kapalit, syempre, yung mga services, Libre ka dyan. Libre. Di ba, sponsor ka ng Sogo? So, paano? May bibembangin ka muna. Grabe naman yun. Sogo, di ba? Sogo, di ba? Sabi mo dapat sample, di ba? Uy, sa mga taga-Sogo dyan, huwag nyo susumbong, ha? Ay, bocha. Alam mo yung meme, pre? Kita nyo ako Yung dyan, meme ha? na nagdadala daw ng iba't ibang babae sa restaurant, yung mga tingin ng mga staff, parang, Oo, Sound diba? effect yun, di ba? Walang ganun, ha? Pa! oo. Pero yun, pare, tawag dito, lately, pare, nag-showing yung Michael Jackson. Kilala mo naman siguro si Michael Jackson, di ba? Oo naman. Isa sa mga legendary pop artist. Ba't anong meron dun sa parang show na yan? Parang, ano ba yan? Kasi napanood ata ni sa daw. Gusto ko ikwento niya. Baka may mapulot tayo kay Michael Jackson. Ano bang mga... Kasi siyempre idol Movie ko ba rin to? yun, pare. Movie? Movie, pare, ganda. Oo. Ano title? Michael Jackson. Meron ba? Meron, pre. Last week Oo, lang, wala last akong week alam, lang. Ganda boy. Oo. Sige. Content creator ka, influencer ka, musikero ka, dancer ka, lahat ng mga nasa creation, makaka-relate kayo doon pare sa Oo. Sige. may mga scene doon na bigla siyang may idea ko, pang, bangon siya, 2 a.m., pang, punta ako studio. Lalakarin lang niya kabilang house ng studio niya Gawa siya ng music. Ganon siya tol, creation to Kumbaga creation talaga. na-excite siya. Parang, may pumasok sa isip ko, ha? Wala, dapat itapon agad to. Kailangan masave ko to. Oo, ibuga agad to, sinusulat niya kaagad. Ah. Hindi siya yung nagpa-pop up sa utak niya yung creation and then bukas na lang. Oo. Hindi, once na mag-pop up yung idea, sulat talaga kagad, susulat niya. May kwento nga ako dyan, eh. May napanood ako dating, parang mentor siya sa ibang bansa. Pag tumatae daw siya, nagdadala siya ng papel at ballpen. Tapos tinanong ko, bakit kaya? Na-realize ko, oo nga, pag tumatae ka, daming pumapasok sa isip mo, pero di mo nang ginagawa. Oo. Businessman yun sa ibang bansa. Tagal ko na napanood, mga 15 years ago na. Mm. Kapag, di ba pag tumatae ka, parang nakatulala. Oo. Minsan may mga idea, eh. Oo nga, no? Ginawa niya, kuha siya papel at ballpen. In-apply ko, oo nga, may mga idea nga. Yung sa Japan, pare, yung inventor sa Japan na naka-invento ng 1,700 na invention. Iba-iba, maliit, malaki. Invention lahat. Sa kubeta niya lahat yun Oo, di ba? nakuha. Parang Isip. grabe. Kaya ginawa niyang komportable yung kubeta niya. Ginto pa nga yung bowl niya eh. Yung yung taihan niya, gawa sa ginto, pare. Solid. Sobrang kinumportable niya yung kubeta kasi doon nga siya nakaka-create. Oo, di ba? Parang memory jogger yung dating. Kasi dati nagko-choreo din ako ng sayaw. Hindi ako nakaisip ng step pag tumatay. Pwede yata yung gano'n sa music. So paano pag naubusan na kayo ng step? Teka lang! Tatay lang ako. Ayaw na. Pero effective best, ha? Pwede yung... Tignan nyo lang muna yung sarili nyo pag nag-CR na kayo, tapos patay yung oras, di ba? Bisa, may papasok na ano. Well, legit, may mga napabiral na rin akong video niyan, pare, galing sa pagtae. Di ba? Parang ganun eh. Nakakatawa pakinggan, no? Pero legit, may mga napabiral na akong videos sa mga Sulat mo ganyan, sa mga idea. Kasi siya kumbaga parang, yung lahat ng gagawin mo na bagay na tahimik, wala kang gagawin,
meditation talaga para sa akin eh. Part ng meditation yan eh. Yung legit. pag-etchas, pagligo. Sa akin nga pagligo eh. Doon may pumapasok ng mga idea. Yun pa. Pag naliligo ako, tapos naka-shower lang ako, nakatitig lang akong ganyan, bago ako magsabon, siguro mga 30 seconds, wala akong gagawin, nagsishower lang ako. Doon ako may naiisip na content. Legit. Meditation, syempre. O kaya siya meditation, kasi ang idea nga ng meditation, di ba, dapat bibitawan mo lahat. So, yung mga pagkakataon na maliligo ka, tumatay ka, talaga naman bibitawan mo lahat. Oo. Pag tumatay, kaya kasama rin ang pagmumotor. Pag nagmumotor ka, Ay, oo. Talaga? Tama. May ganun. Napasok mo ba yun? oh, May ganun ba talaga? May meron ganun. talaga. May ganun. Meron talaga. Ngayon, yung sinasabi yung ganyan, feature ng brain yan eh. Kasi isipin nyo to, pre, yung mga dumadaan dyan sa utak nyo, saan nanggaling yan? Experience. Pero merong mga dumadaan dyan na hindi galing sa Ako hindi ko experience. masasagot. Parang kakaiba rin eh. Oo nga. Kaya sasabihin ko sa inyo, Puta. sabi ko nga feature ng brain yan eh. Lahat ng available dito sa universe na to, kumbaga pinapakitaan kanya ng listahan. Ngayon, ang pinapakita niya, Pagalingan pumik, no? pagalingan pumik. Kaya nga, tama yun na pag may naisip ka, isulat mo kaagad. Kasi hindi mo maaalala. Kasi halimbawa, paglabas mo tumae. Diba? Pagkatapos mo tumae, pre, ibang mood ka na ulit eh. Yung reality ulit. Reality ulit, Diba? balik ka na dun sa kung ano man yung iniwan mo saglit. Kaya, nag-agree talaga ako na effective yun na pag Ganda, no? tumatae ka, mag-ballpen at isulat mo talaga pag may naisip ka. Kasi, basta yun yung feature niya. Isipin mo, the fact na, galing sa Diyos yun, pre. Yung lahat ng lumalabas na yun, hindi mo malaman kung saan nang galing yun eh. Pero basta lahat dyan, may lumalabas dyan, di ba? So, dapat talaga, ano mo yun, pag may naisip kang, tas naramdaman mo malupit, i-ano mo na yun, capture mo na kumbaga. Kaya nga para sa akin, pag nasa creation ka, content creation, anything na pagki-create, once na dumaan yung thoughts diyan kagad sa creation, isulat mo agad. I-notes mo sa cellphone. Ako ganun ginagawa ko eh. Notes kagad sa cellphone. Kaya nga ako, tip ko lang din, and tanungin ko kayo kung mag-agree kayo. Sometimes talaga pare, yung too much screen time, parang nakakaano siya pre, nagiging busy yung utak mo na hindi naman kailangan. Oo, legit. Kaya kung may chance na wag ka muna mag-cellphone, Gagawin mo talaga. kailangan mong gawin talaga. Kailangan mong gawin. Kasi for example, isa rin sa mga tip, isang tip, hindi ko tip, madalas din mangyari sa akin, may pumapasok ng mga content sa isip ko. Pag nagda-drive din ako pre, pagka wala akong cellphone, nakakonsentrate ako sa daan, nakaka-relax siya at the same time. Oo. Tapos, doon, mas maraming pumapasok ng mga thoughts because yung utak ko nga, naka-relax mode siya. Pag nagko-content ka, kasi lagi ka nakatutok sa cellphone mo, for example, nagda-drive ka lang or habang nag-drive ka, nakikinig ka, parang nagiging busy rin yung utak mo eh. Totoo yun, Na-experience totoo ba kayo yun. ng ganun? Oo. Mm. Ito nga eh, tinan nyo yung panahon ngayon may mga business model na nangapang ganun eh. Isipin mo, di ba? May mga business model na ngayon na i-therapy yun. Yung hindi ka mag-cellphone. Isipin mo. Isipin sabihin, Totoo. mataas na talaga yung rate or ratio ng talagang nai-stress yung tao. Kasi may gumawa na ng business, gumawa na sila ng solution. Ibig sabihin, naging problem siya. Sa sobrang basic nun ginawa pa nilang pagkakapera, no? Oh, di ba? Yung malala Meron na na. kasi pre. Meron na mga Di ba? business na therapy Oo. shit. Kaya hindi ko masisisi yung pagsigaw sa bato eh. Mukhang sa gulo ng ngayon, kailangan na talaga yun. Oo nga pare. May term na nga dyan eh, di ba? Yung brain rot nga daw. Oh, yun. Brain rot. ROT. Tama, ROT. Oh. Ang problema pre, kaya kailangan bitawan mo yung cellphone. Kasi halimbawa si Boy Jacol ka, di ang algorithm mo, puro thirst trap yun. Ngayon kung hindi mo kaya tanggalin sa harapan mo yung cellphone mo, unconscious, hindi ka aware dun pare, na puro nafe-feed pala sa'yo, puro sayaw ng mga babae na walang kwenta, tapos ikaw naman si tigas ka naman, di ba? Kaya, lalo na pag nandun ka sa ganung kaso, bitawan mo talaga yun. Kailangan talaga mag-reboot ng utak mo. Kasi, Okay lang ba mag-debunk ng mga tao kapag sobrang taba mo tapos hindi naman din maayos yung itsura mo at pag-aalaga sa sarili? Si Bert ang pasagutin natin dyan. Sige nga. Kaya mo ba yan, Bert? Sagutin mo. I mean, Ano resibo ko eh. yun yan. Maninita ka ng tao, maninita ka ng mali, tapos yung sarili mong body, wala kang discipline. Actually, Kasi ganito na ganito, lang. Tagalog term. Parang tumae ka tas pinalo mo sa mukha mo yung taha ito. Yan lang
Tayo ko. Papaamoy ko muna sa'yo, tapos tatapon yun din sa mukha. Pinaamoy mo lang. Pinaamoy mo. O, tinuruan mo sila eh. Gago, alam mo, ang galing ng pagkakasabi niya. Pero sino Kasi- ba yan? Sino ba yan? Kasi baka may ano na naman dito, blind item na Blind naman. item yan. blind Wala, item. wala, example lang Yun yung yun. mahirap sa podcast na to eh. Hindi kasi tol, marami tayong basher na wala naman sa ayos yung katawan. Alam mo yan, wala rin naman disiplina. Okay. Na alam nilang hindi sila better sa atin eh. Pero sila yung mas maraming sinasabi sa comment section. Do you agree? Yun na nga yun eh. Parang sinabi ko ng Tagalog term quiz eh. Alam mo, ang galing ng pagkakasabi niya. Ang kulit na tempo sa At kanya. saka, bata lang gumagawa nun. Hmm. Kunyari, eto, life experience. Siyempre, Sige. makikita mo sa mga sa mga lower age. Di ba? Parang, out of curiosity, wala pa silang idea. Like, tayo siyang ganun. Ito ba to? Di ba? Oo, oo. Bata lang yun. Mm. Gumagawa nun. Pero yun, valid yun. Oo. Kasi bata yun eh. Hindi, Oo. Malala kapag meron kang curiosity. Di ba? Paano pag mga 39 ka na? Yun na nga. 'Di ba? Like ano yun? Like, 'di ba? Ngayon pa, Magulo yun. sinasabi ko, yung analogy Yung niyang analogy niya ginawa. kanina. Gago, nakakatawa lang na yung nakita kong halimbawa nito. Halimbawa na to, puki ng ina mo, huwag ka magtataas ng kamay ha. Mukha kang Wait lang. gago. Oy, guys, saling kit-kit lang ako dito. Ha? Hindi kasi sa topic na Kinat to. ninyo, sila lang. Oo, wag niyo ako i-clip ha. Hindi sa topic na to, gusto ko kasi sampalin yung mga matatabang tao na walang disiplina. Na puro excuse at sobrang selfish sa sarili. Sobrang selfish kasi nung matabang-mataba para sa akin, pare. Especially kung wala kang medical problem or medical condition na hinaharap. Yung bang maayos naman katawan mo, kompleto Oo. ka naman sa may kain ka lang ng kain, wala kang disiplina. Para sa akin kasi, pare, sobrang supot nun, dapat nire-real talk sila. Tsaka, sinong religious dyan? Okay bang yun yung medyo? Oo, pre. Ano yun? Kaya na sumagot, sang part, di ba parang sa Oh. Alam niyo yan na. Glutony. Sinabi yan sa GMRC. No, di ba? Part yan. So, di ba? Kasalanan. Lalabanan pa ba natin yun? Sinabi na sa GMRC, guys. Di ba? Parang, Kaya ang kulit ng analogy niya kasi yung ganong case, nakita ko yun sa ibang sa ibang content creator sa ibang bansa na magaling. Kasi yung isang content creator pare, matalino talaga siya pagdating sa argumento, talagang mga Articulate siya. articulate talaga yung mga classifications na nakalagay sa mga libro, talagang ina-apply niya ganun. Ngayon, hinimay niya yung pinagsasabi nung isa, hinimay niya. Lahat ng bato nung isa, nung kalaban, puro siya yun. So, yun nga natatawa ko. His analogy, Oh, exactly nag-fit doon sa nag-fit ginagawa. na Parang hinahampas niya ng tae yung mukha sarili niya. niya. Oo. Lahat ng binabato niya, pare. Halimbawa, ano bang mabibira ko? baliw. Malalaman Pag yan, ganun, pre. Baliw siya. Kasi lahat ng sinabi mo, si ikaw pala, di ba? Parang Yeah, ano yun? may bala ako. Sabi mo kanina off-cam, di ba, pangalawang account mo na tong TikTok mo? Pang-apat. Pang-apat. Bakit dabash yung mga una mo TikTok? Ano bang mga tinatalakay mo dun? Kasi, nang-real talk ko nun eh. Sa mga una kong account. Talagang, sinasabi ko yung ginagawa ko na hindi nila ginagawa. Sa pananaw ko dapat, hindi, gumagana to eh. Para tulungan kita eh. Kumbaga, nire-real talk ko sila sa mga una kong accounts ko na para tulungan sila. Kaso hindi nga di ba? So, totoo naman to sa social media eh. Gumawa ka ng content na pang real talk. Tulong talaga yun kung matalino kayo mag-isip eh. Oo, totoo. Mismo. Tulong talaga siya. Ang problema kasi karamihan, hindi pala lahat, may ego eh. Ba't kita papakinggan? Hindi, ilalaban ko to. Guys, ang biggest learning kasi ma-real talk para sa akin. Totoo. Kailangan mong ma-real talk. Kaya yung magagaling na leader, sasabihin sa'yo ng tanga ka. Hindi ganun. Mali. Hindi okay lang yung ginawa mo. Hindi teacher yun. Ang mga gagaling na mentor, talagang sasabihin, tangina bobo ng ginawa mo. I agree. Doon ka matututo. Bobo pala yun. Sige nga, paano ba? Kasi nasanay yung mga Pilipino na wag sabihin yung truth eh. Alam mo, pre, Actually, hindi, Ikaw. sanay, pre. Yun ang culture talaga natin. Ang problema, napasok kasi tayo ng ng mindset, na woke mindset, na ang truth is harsh, is violent. Oo, Diba? which Biruin dapat mo, nga eh.
At ganito ng mga Pinoy dati, maski sa mga comedy dati, totoo naman eh. Di ba? Pag taba-taba mo, ang bobo mo, Oo, sa papatukan. bagay. Iba na kasi ngayon din Ngayon, talaga. di ba, na-hijack kasi. Oo. Kaya, maganda to na, yan, katulad yan, nagsasama-sama tayo para maibalik natin kahit papaano na, tangina, ang pagsabi Totoo ng yan, totoo, totoo yan. mas nakakatulong. Hindi yan offensive. Kung na-offend ka, problema ba ng truth yun? Totoo yun eh. Oo. Mismo. Di ba? BBM! BBM! Gago, nagbibigay ng sira ulo. Ano baka iba naman ibig sabihin nun. Ako maisip sa initial. Gusto ko lumusot. Alam, basta ganun yun. Bebe mo. Bebe mo. Bebe. Bebe mo. Bebe. Sino ba bebe mo? Ganun na ito. oh. Kala ko ba si Papakiligin nyo na Stephanie, naman boss? sila, oh. Dalawa pre, dalawa. Dalawa ba? Yun pala, eh. Mag-best friend yung Dalawa. sila eh. Grabe ka naman. Chistugin ko sila parehas. Naisip ko pre, yung kay Michael Jackson na. Pansin nyo ba pre? Dati, nung mga panahon din dati, marami ring inventors, maraming legendary artist. Kasi alam mo kung bakit? Dahil nga ngayon, kukonti at dati marami. Dahil dati kasi mas may time na mag-isip eh, no? Oo, No? totoo yan. Wala nang inventor masyado ngayon, pre. Hindi, marami. Si Asa Alan. Actually, marami pa rin ng mga invent. Mm. Pero mag-agree ako sa'yo na maraming inventor ngayon, pero mas dumami rin yung tanga na nabe-brain rot ngayon ng internet niya. Mm. Oo. I would agree. Nakaka-block eh. Oh, kagawa ng reels ng mga walang kwenta na alam mo yun, nagbabatuan ng kung ano, nag-aaway, nagsusuntukan. Yan yung nakakabobo eh. Mm. Kay Michael Jackson, may autism siya. Tingin ko, hindi naman sinabi directly, pero parang sobra yung niya, yung mentally focused niya sa music, iba. Grabe, no? Oh, pero kaya siya naging sikat, 1968 ata yun. Jackson 5 era pa to ah. Oo. 1968, 1970s pare, pinitik niya yung pop na ang lupit ng music na may sayaw na ganun kalupit. Yung music video that time, boy, nakaganyan yung camera. Put your hand on my shoulder. Puro yan, papogi yan. lang. Yung ano pa, black and white pa. Yes. Tapos naka-gel lahat. Oo. Ngayon, nung lumabas na yung colored, di ba may colored na, Michael Oo. Jackson, pam, binanatan niya na music video Parang na talaga movie, di ba? Parang movie, iba. pre. Dung. Talagang, Movie quality. may talaga, may scene talaga na, just tell us, may kwento pa, di ba? Saan lupit pa ng sayaw niya, pre? Billie Jean pa lang, panis na eh. Yeah. Tas lahat ng music video niya may kwento. That time, yung mga music video nung Plain. kaira niya, plain. Start agad. Steady lang, or nagdadrama lang sila, mag-music, kumakanta-kanta, slow-mo, muulan. Si Michael Jackson, iba. Pinocrypt. no? May script, correct. May Oo. director, pinormahan niya, may sayaw. Saka ang music video that time, half body. Mm. Game changer talaga siya. Ang Game matututunan changer. natin doon, be the first. Yun nga eh. Always be the first. Yun nga eh. Which is mahirap. Mahirap but pinakita doon na mahirap pero hanapin mo yung uniqueness mo. Kasi siya, kaya kasi siya naging pop king para sa akin kasi pare, bukod sa music niya kakaiba, wala siyang pakialam kung ano susuotin niya. Pag sinuot niya to, this is my style, tanginan niyo lahat. Ganun siya eh. Parang, White t-shirt nga lang eh. diba? Tapos jacket siya ng baduy. Baduy nga jacket niya, pre, kung tutusin, pero kaya niyang dalin eh. Mm. Parang kunin mo nga yung jacket ko, pag sinuot niya na, boom, iba eh. Pero tama yung sinabi ni tama yung sinabi mo, tapos i-connect ko lang sa sinabi ni Josh ah. Be the first. Be the first. Tapos Yeah. tama yung, tapos sinabi ni Josh kanina na mahirap maging first ngayon kasi nga yung internet nakaka-distract. Mm. Parang gusto ko maging una pero hindi ko makita kasi nga pag nag-browse ko sa net parang idea ni ganito. Parang natatabunan siya. Mm. Hindi ba maganda yon? Hindi kasi parang may overload na tinatawag eh. Kaya ako siya sinabi maganda, Bert. Mananalo lang yung mga bukas ng isip ngayon. Ibig sabihin, dun pa lang kailangan mo na maging magaling. Dun pa lang sa point na yun. Number one, kailangan mo maging magaling, I agree. But yung number two, kailangan mo maging open to learn something new always at wag ka maging sarado. Kaya ang nananalo lang ngayon lagi, yung open to adapt. Oo. Kaya ka napunta sa selling kasi nag-adapt ka and open ka matuto, open ka mag-try ng new. Yun nga, tama yung sinabi ko na, yun pa lang dapat magaling ka na. Yeah. Adapt pa lang. Yeah. Parang hindi mo pa ginagawa. Parang nasa isip mo pa lang, adapt ko to. Dapat dun pa lang masimulan mo na. I agree. Ay sa idea ng isip mo na, okay, mag-a-adapt ako. Yung decision na yun, Magaling ka na nun. magaling ka na. Yeah. Para sa akin, magaling na yun ah. Yeah. Kasi nga, distracted word na to eh.
But sa akin na ilaban mo yun. Sa akin natutuwa ako na na distracted mga tao Hindi natutuwa na masaya ako para sa kanila, but natutuwa ako in my own advantage para Sa atin. din. Sa atin, actually. Edge mo na siya ngayon. Advantage natin yan. Actually. Edge. Kaya kung ikaw nakikinig ka sa anti-support with us, with Bert, at natututo ka at bukas yung isip mo, advantage mo to sa lahat ng milyon-milyong Pilipino na sarado ang utak ngayon. Nakikipagmurahan sa politics, hindi naman sila kumikita. Unless kung niche mo yan. Sinasahuran ka ng internet dyan sa politics, fine, makipaggirahan ka. Pero kung nagko-comment ka lang dyan, hindi ka kumikita dyan, or nakikipag-bash ka lang, nakikipag-hating ka lang sa comment section, hindi ka naman pumipera, shut the fuck up. Peperahin kayo ng mga taong bukas ngayon. Tandaan nyo yan. Sabi nga ni ito, legend to pare. Ang isang bansa, habang naghihirap, Tangin naman si Christopher Min yan Legend ka. Aray ko. Ano sabi? Ano sabi? sorry. Tuloy mo. Ano yung sabi? ko yan Si Christopher Min. Sinama ako ni Christopher Min. Nanay Chris. Sabi niya, Inibit mo kamay ko, Nanay Chris. ang isang bansa raw, habang naghihirap, lalong nalululong sa chismis. Favorite mo yung quote na yan, no? Idol. Nakagawa mo ko na idol, Gagi, tumatak kasi sa akin. Sabi ko, putang ina. Ang ina trabaho niyo yun Ibig sabihin, kasalanan mo pala. Oo, yun na nga. So, yun, ang doon nga sa sinabi niya, yun yung tinake advantage. Putek, gusto nyo ng chismis. Susuplayan ko kayo ng chismis. May tanong ako kay Bert. For you, Yo. ano ang isang man para sa'yo? Ano ang isang good man para sa'yo? Good man. Sa akin, number 1, responsable. Lahat ng, tsaka kumbaga pag may sinabi ka gagawin mo. Parang part na rin ng pag-responsable, iniba ko lang Responsable. Kasi, to be honest, may mga lalaki na hindi naman katulad natin nakakapag-workout. Pero para sa akin, man pa rin sila. May anak sila, gagrind sila. Hindi ako tamad. Kailangan ko pakainin yung anak ko. Kailangan kong bantayan yung asawa ko. Hindi man ako maka-workout katulad ng 4 na to. Pero pag napaaway yung misis ko, may bumastos na anak ko, babanatan ko yung Kaya mo. responsibility ko yun Responsable sa akin yung una kong naiisip pag tinanong ko na ano yung pagiging man. Kasi may mga lalaki na dun pa lang sa pagiging responsable, wala na kagad. Ilag na, pre. Ilag Mabigat na. sa kanila yan. Ilag na. Di ba? Ang isang man ba, isang tatay, halimbawa, pwede niya bang mapagsabay na responsable siya, tapos under siya? Mapagsasabay. Gandang tanong nun. Mapagsasabay ba yun? Sa akin kasi, pre, yun, ano yan Under Hindi. sagad Under Hindi. sagad. Hindi. Napawin na commander. Napawin na commander. Hindi Kasi ano yan, pre, yung pagiging under, ang depensa nila dyan lagi, is respect nila daw sa ano yan. Respect daw nila sa spouse nila yan. Pag kinall out mo sila, tangina, under, makikita mo yung mga comment dun. Under o nire-respeto lang yung partner. Gago, no? Gumagawa na naman ng sariling Ano ba, meaning parang to, mga to. inaano nila, gina-justify nila yung Oo. pagkawalang respeto sa kanila nung mga partners nila. Para sa akin, hindi. Magkaiba yun. Ang respect Oo. at under, magkaiba yun. Ang respeto is positive, under negative yun. Oo. Di ba? Tama. Mm. Agree ako dun. Mm. Yung respeto, positive, and sabihin nyo pala sa akin word na respeto, yung nafe-feel ko, good energy. Pag sinabi mo under, parang negative agad. Feeling ko pa lang to, Hindi pa nyo pa ni-explain yung difference. Feeling pa lang, word pa lang Di ba? Kasi di ba pag sinabi mong under, may gusto kang gawing bagay, Oo. pero hindi ka mapayagan. May nasabotage Oo. Pero pag sinabi mong respect, may gusto kang gawing bagay, inintindi. Inintindi. Malayo yun. Pinagbawalan sa inintindi. Kasi alam mo, pre, meron talaga ako nakitang halimbawa niya na tatay siya, tapos meron silang makulit na baby dito, siguro around 3 or 4 years old. Ang kulit. Tapos meron ding may bagong panganak din. Dala-dala ng tatay. Ito yung tatay, nandyan yung nanay, isang kulit ng isang bata, nandun yung tatay nung lalaki. Ngayon, may nakita silang kamag-anak nilang matanda. Parang nagbubulungan na yung tatay sa kayong asawa na, paupuin yun, yung tita mo, paupuin yan, baby. Tapos itong lalaki, hindi malaman yung gagawin. Hindi malaman. Alam mo, parang sinabi, hindi na nakatiis yung tatay niya na nakikita yung eksena na hindi niya alam yung gagawin. Sabi niya, umalis ka dyan!
Ginanon na siya. Umalis ka nga dyan. Tapos kinuha yung upuan. Ibigay mo ganyan. So, kitang-kita doon yung energy. Pero tapos yung lalaki, pre, parang iyuyok-uyok ko. Tapos tatawat. Halata talagang ano. Ewan ko, ang naging ambag niya lang talaga doon sa pamilya, si Emilia niya lang talaga. Ganun lang talaga, walang ano. Pre, kasi alam mo yung simple pagpapaupo ng matanda, kung usapang respect, madali nang sabi, ako nang bahala dito. Pag ako umabot ako sa punto ng gano'n, na ginanon ako ng tatay ko, putang tanga ko nun. Di ba? Sabihin ko, hindi, kumbaga, hindi na ako kailangan turuan ng tatay ko pagdating sa ganitong klaseng ano. Pero siya yung parang ano nga siya, yung pag niloloko, pag nagbibiro ako sa iyo sa mga, pag sagad ka buli-buli yung tao, yung gaganong-ganonin mo lang, huy, ka dyan, tangino. So, yun. Doon pasok yung sinabi ni Bert na dapat responsable ka. Kasi kung responsable ka, di ba, pag may matanda, matik na yun. Parang diba? madidetect mo kaagad eh. Kaso kasi, gusto ko idagdag eh. Yun yung parang nakikita ko mawawala sa future, yung itinatawag kong instinct na meron tayo kasi 90s, 80s tayo. Instinct na tinuro sa atin yan eh. Ooh. Yung mga future ngayon, iti-theory ko lang, lacking na sila dun. Kumbaga, hindi na yan inano sa inyo. Parang tinuro pa ba sa inyo yan? Puro ko cellphone. Kami, walang cellphone, bahay lang. Puro mentoring yun nung panahon natin. Totoo. Walang cellphone, laro, yung kotse mo lang. Tapos may time pa, 3 p.m. ka lang pwede magkotse. Lahat yun. Kausap mo ni magulang. Hindi mo nga pare, bawal ka daw magbabad kasi sabihan ako ng nanay ko mabubobo ka, Mabubulag nag-anime ka pa nga, sabi, mabubulag. Mabubulag ka. Magandang point yung sinabi mo, pre. Kasi kung, na-realize May ko lang din. mentoring eh. Like, tsaka yung instinct, wala. Yung instinct na wala na talaga. Para sa akin, hindi ko na makita. Ang dami iPad kid ngayon pare. O, diba? Sakit nila sa ulo. Wala nang instinct yun. Pag may nakikitang matanda, hindi nila papakialaman yun. Ba't ano meron? Diba? Sa future ano meron? Ano meron sa matandaan? Hindi, equal tayo dito. Tumayo ka dyan. Nagaganon na nga ngayon eh. Diba? Hindi, maganda. Totoo yun, pre. At dahil dyan, na-realize ko, pre, na ano yung pinagkaiba rin ng generation natin at generation din ngayon. Kasi nga may direct contact pa rin sa parents noon eh. Oo. Talagang sabi mo nga, by mentor nga, nami-mentoran tayo ng May parents mentor natin. talaga. Ngayon kasi, may middleman na iPad pa. Oo. Di ba? May middleman eh. So ikaw, pre, for example, di ba sabi mo kanina may anak ka na. Oo. Paano mo sila inataak sa tamang daan or yung sa tingin mo is okay na daan? Okay. Ngayon, nakaano siya. Dahil hindi natin may iwasan na talagang yung bata ngayon medyo humahawak talaga. Makakaaway mo na yung anak mo kahit bata ka pa lang eh. May management na. May micromanage na. Naka-1 oras ka na, mamaya na ulit yan. Diba? Mina-micromanage mo na. Ang problema dun, kapag hindi mo na ma-micromanage, like, buong araw niya hawak. No. Which is nangyayari ngayon yun. Ako pre, gusto ko yung ano na to talagang pag nagkaanak ako, paiiraling ko talaga. Pag bata, hindi ako may pag-negotiate sa'yo. Pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Pag sinabi kong ito ang gawin mo to. Kasi literal naman napalamunin kita eh, di ba? Galing ka sa tamod ko, pinapalamon kita, pag may sinabi ako, gagawin mo. Tingin ko ikaw yung tatay na mananampigay pag hindi nasunod. Talaga. Sa babaeng anak, magiging malambot ako sa babaeng anak. Pero sa lalaking anak, hindi pwede. Pero hindi Mabigat natin eh, siya no? masisisi kasi yun yung before eh. Ganun yung before. Nag-work kasi, di ba? Nag-work eh. Pati nga yung gusto ko nga yung content, magre-recall lang ako ng content before. Sige. Gusto ko yung, ikaw ba nag-content nun yung bullying? Para sa akin, kailangan siya. Pareho Isa daw. kami may Pareho content sila. niyan. Ako totoo yun. Binash ako pare. Hindi, sorry po. Pero based on my experience kasi, may natulong siya sa akin eh. Na kailangan ko lagpasan. At yun yung kailangan yung lagpasan. Kasi sa bullying kasi, hindi yung kalaban mo yung nilalagpasan mo muna. Yung sarili mo. Yun. Papalagan ko na ba to? At nung nalagpasan ko yun, palagan ko na nga. Doon ko na-realize. Hindi pala pwedeng ginaganyan nyo. Meron pala akong strength na ganito. Hindi mo siya madidiscover kung hindi ka na-bully, di ba? Oo. Kasi Bert, ang tinitignan nilang pag sinabing bullying lang is bad. Hindi good. Ang tinitignan lang nila yung mga nagsushooting school, yung mga binubuling tinatadyakan sa ulo, namamatay. Oo, pero may laban doon sa isip eh. May saywar no? May saywar agad doon sa binubuli na pag na-unlock niya, may power na siya. At kailangan nga ma-unlock yun. Paano ma-unlock yun? Tama?
Oo. Totoo yun, pre. Kasi nga ito pa eh. Ito naman yung part ng content ko. Kasi yung kanya is why bullying is helpful. Sa akin, kung ano yung lesson from the bully and yung binubully. Kasi nga, yung bully, ay yung binubully, katulad nga na sabi mo, may lesson doon na kasi ang bully is parang pwede mo siyang ihalin tulad sa buhay. Diba? Ang buhay, gagawin lang niya yung gusto niyang gawin sa'yo. Oo, Hindi pwede. mag-filter yan. Pwede So yun yung natin lesson ano sa doon. na binubully na hindi ako pwedeng magpatalo sa buhay. Katulad ng bully. Di ba? Hindi kailangan magpatalo sa bully. Pwede natin i-relate doon. Oo. And also, lesson din sa bully yun. Na hindi porket maliit, kakaya-kayanin mo. Paano Oo. pag pumalag na nga? Pumalag. Di ba? Oo. So may lesson doon. Parang pampahumble din yun sa mga bully. So pareho nga nagbe-benefit ngayong tinanggal nila. May consequences at iyan na nga yun. Isa na yun sa mga consequences. Sakit, number one ng sakit ng mga, yung mga idealist na nag-exist ngayon na ang sarap sampalin. Sila, puro cherry picking kasi sila. Kasi ganito, pre, sa akin, challenge talaga sa kanila to. Idealist kayo, di ba? Gusto nyo yung ideal. Hindi kasi nila nakita na big picture. Kasi nakita lang nila bullying. Pero nga tayo, mga tao naka-experience ng bullying. Ngayon, meron kasi tayong meron tayong hierarchy dun sa mga thoughts. Sa mga thoughts natin, dun sa mga ideas na sinasabi natin Bullying, actually sila na rin naglagay nung mga ibig sabihin na na paano yung mga batang napaka-konting case nun, pre. Yung talagang sobrang saklap. Ano mga example na sinasabi nila? Parang sinasama nila sa category yung mga namatay sa hazing Parang sinasama nila sa category na yun Pero kung titignan mo, kasi ako nabully rin ako dati, pare. Okay naman ako. So, nakatingin kasi tayo sa big picture na actually dun nga sa panahon natin, kahit tayo ng numbers, maglatag tayo ng numbers, marami tayong nabully noon na nalampasan yung bullying at okay naman ngayon. Ngayon, Correct. tinitignan nila kasi yung bullying sa context ng, tinatapat nila sa kriminal Oo, yan. Di ba? Pag criminal na yun nandyan, hindi bullying yun. Krimen yun. Crime. Di ba? Kaya ito problema dito sa mga, problema sa inyo. Mga idealist problema kayo. ba? Nagalulo ang Mali uto? mga ani. Ano ba yung bullying na ginawa sa'yo, pare? Parang grabing bullying? Yung pinakagrabe? Nagabuto? Wala naman ako maisip na grabe. Mga susuntukin ka bigla, kukurutin ka, ganun. Pag nakitang tatahi-tahimik ka, ganun. Pero ang nangyari sa akin, dahil classmate ko yun, syempre, lagi niyang ginagawa yun. Isang araw di ako nakatis, sinapak ko So, alam mo yung mga ganung bagay na, Di ba self-discovery? Parang may ganun oo. Tas, sige ka muna. Kasi, actually, negative nga naman siya. Kung titignan mo mangyayari sa bata, nakakaawa nga naman talaga yung bata. Pero sa akin, numbers nga, tumingin tayo ng numbers, dapat yung bully, parang lang talaga siya thing lang talaga siya ng mga bata actually. Natural. OA lang. Natural. Ang OA lang talaga nitong mga nasa kaliwa na sobra na exaggeration nila. Alam natin ang itsura ng krimen. Pagalimama, nakakamatay na yung ginagawa. Hindi bullying yung krimen, yun nga ang pinupunto ko dun Pero dahil nga mga karamihan din sa mga to babading-bading, yung idea pa lang na gano'n, parang yun na iniisip Extreme nila. kasi nila agad So do you agree bullying is good? Bullying is good. Bullying is good. Kasi doon tayo galing Oo. Idudugtong ko rin mamaya pagkatapos ni Josh. Totoo. Bullying is good and good din siya sa bully. Good siya. Nature kasi yan Nature yan ng tao Para nga sa akin, pagka nagalit ka sa bullying, kung saan ilaro lang ng mga bata to, same yun pare Same siya ng idea ng predator at prey Di ba? Ang predator kailangan kumain so kumakain siya ng prey. Di ba? Ang prey, ang dami kasi nila, kaya hinahunting sila ng predator. Di ba? Mamamatay sila pareho. Parang cycle of life yan Mamatayan pareho pag may isa na nag-dominant. Pag hindi lumaban. Katulad niyan, pag ang bully hindi pinalaga ng mga binubully,
mas maraming biktima. Di ba? Kasi, Oo. syempre, sasabihin ng bully na, walang pumapalag dito. Lahat yan, magiging biktima ko. Kaya importante nga naturuan yung mga binubuli na pumalag. Oo. Labanan mo. May naisip- Para lesson sa kanya yun eh. May naisip nga akong idea eh. Ay, actually, hindi idea. Mga totoong halimbawa. Na sinasabi nila na nung isang araw nag-deads, nagligwak yung bata, sinisisi nila yung bully. Hindi. Ako sa akin ang sisisihin pa nagligwak ang bata. Sistema sa bahay ang sisisihin mo doon. Yun yung dudugtong ko sana. Kasi gusto kong ipasok yung doon papasok as yung tatay. Oh. Yung mentoring. Okay. Diba? Kasi nung bata ako, talagang na-experience ko personal eh. Like, umuwi ako sa bahay ng may black eye. Mm. Yung papa ko, pinagalitan ka muna syempre. Pinag-ano, ba't may black eye ka? Sinong gumawa niyan sa'yo? Kasi papa, binubuli ako nung ano sa amin, yung malaking, yung bago lang kasi ako dito eh. Palagan mo. Pag di mo pinalagan, yari ka sa akin. Kumbaga, pinupush ka na rin ng tatay mo na ano eh. Yan doon na papasok yung tatay feels. Like, yun yung pinakagusto ko kasi na namimiss ko eh. Yung parang siya yung coach mo sa boxing. Mm. Nakakamiss yung feeling na yun. Hindi na natin na-experience ngayon. Exactly. Sobrang agree ako dyan, pre. Ginaganon ka ng papa mo. Talaga mo, ikaw babanata ko pag di mo Oo. na ganyan. Sige na nga. Di ba? Alam mo, ito nga yan eh. Kaya nakikita ko rin yung reason kung bakit talagang pinulis nila yung natural na ginagawa ng mga bata na yan, bullying na yan. Kasi tamad na yung mga parents eh. Alam mo, dahil doon sa sinabi mo, magandang point yun kasi dahil nga sa bullying, may trabaho ngayon yung parents na sabihin kung anong klaseng reality to, anak. Ganyan talaga eh. Anong gagawin mo? Palagan mo. Diba? Pero hindi, tamad na kasi ang gusto ng parents. Nakahilata lang kasi dyan, nanonood, nagdi-Netflix. Samantalang yung anak, walang natututunan ba sa buhay? Facing reality na yung anak. Siya, Wala eh. Netflix pa, no? Mm. Ito na nga eh, brain rot ang malala ngayon talaga sa society natin. Brain rot na bata at tamad na parents. Yan ang marami ngayon. Disaster Dahil talaga. sa mga binago-bago nilang pagpupulis sa natural causes. Yung pagbullying, ako naniniwala ko laro lang ng bata yan. Oo. Na kailangan ng parents ng, kumbaga, natural causes talaga siya. It's an opportunity sa parents na magkaroon ng communication sa bata eh. Oo. Eh dahil tinanggal yun, ano nangyari? Walang mga respeto sa magulang, di ba? Sobrang agree ako sa'yo dun sa part ng katamaran eh. Kasi, may pamangkin ako na minsan sinasama ko sa playground eh. Minsan nakikita ko yung mga bata nagdadaragan silang ganun. Ngayon ako, hanggat hindi naman lumalampas sa boundary, hayaan mo lang. Kasi ganun talaga eh. Di ba? Anong klaseng nanayan na dapat talagang puro ano lang yan? Ang ina nana. Oh, nana yun, di ba, na parang pipigilan mo na sa mga konting, kung magkakatapikan sila. Kasi, alam mo na, na natural sa tao na minsan nakakapikon, minsan na-frustrate ka, ganun. So, naiintindihan mo na, okay, naglalaro sila, nagiging tao lang sila. Pero syempre, pag nakita mo, paano ba, sa bata, Pag may hawak na nagamit, pag may hawak na Oo, gamit, Sinaksak yan. na yung isa. which is, ito nga, pre, tinanga talaga nila tayo. Kasi halimbawa kayong dalawang batang mag-away, ano lang ba magagawa niyan? Magsusuntukan, Oh. Isa-isa lang. Tulakan, ganun. O ganun nga, pero yung sa sobrang tamad nga nila na ayaw na nilang umawat sa ganun, ano yun na natin yan? Ilagay na natin sa papel. May rules na tayo dyan, ha? Oo, ganoon na eh. Gagaboy dahil ayaw na nila ng bullying, sinunod nila, ayaw nila ng ROTC. Di ba Yun may lang. nag-trending na video, ayaw Oo. na ng mga bata ng ROTC, pinapatanggal nila. Ano nga sinabi Patay. nung ano na yun, nung katsupoy na yun? Patay tayo dyan, quiz. Ang ROTC, isa rin sa nagpapahirap sa mga kabataan, parang ganun yung sinabi niya, parang hazing daw yun, parang pahirap lang daw yun sa mga kabataan. Ikaw ano masasabi? Eh di, mag-Jackstone na lang tayo dito. Maglagay kayo ng course na Jackstone. Tapos aralin na lang natin. Tungkol, mga gagawin. Chinese garter na lang tayo. Oh, promise. Baka umasenso tayo. Baka yun yung kailangan para umasenso. Mag-Jackstone na lang tayo, eh. Kaya nga hinijack talaga siya. Kumbaga, inalis yung lesson sa mga bata, yung mga natural lesson sa bata para matuto silang i-handle yung mga emotions, how to Oo, handle paano yan? real life situation. Kasi ang bullying, isa yan sa mga first Training. test sa mga bata na paano mo i-handle yung merong malaki sa'yo, merong nagpapasakit ng pakiramdam mo. Kasi ganun ang bully pag sa bata, di ba? Masakit sa pakiramdam kasi ganito. Paano mo i-handle yun? Inalis nila yun. Kaya ngayon, yung mga bata na lumalaki ngayon, unting problema,
Yari ka niyan. Depression. Content ka ngayon. Oh, di ba? Gaganon. So, I mean, I think kailangan sisihin dito yung mga nagbago niyan eh. Yan Oh. talaga eh. Ito pa, pre. Isipin mo, pati nga sa pag-aaral lang, pag-aaral. May mga totoong halimbawa, nag-deads. Kasi ang daming assignment. Putang ina! Ang dami raw kasing assignment. Ang dami raw pinapagawa sa school. Magkapatid yan. Yung Oo. kagagawan nilang ganyan niya, pag nananay na putang ina bullying, masama yan. Ganun, tinan mo, nag-aaral ka lang sa school, binigyan ka lang ng assignment, Mm. nagligwak. Meron mga totoong halimbawa nun, ha? Man, grabe na yun. Parang kakaiba yun ah. Oo, grabe talaga. Ganyan na kanana itong mga to Kasi talaga. nga, tinanggal yung bullying. Biruin mo, test lang yun, papel. If you're a child that you overcome a bully na mas malaki sa'yo, isipin mo yun eh. Di ba lesson sa'yo ng bata, isipin mo, meron nga, binubully ako na mas malaki sa akin. Nilabanan ko lang, ito lang, assignment, papel lang to. Oo. Yun eh. Yun yung exercise sa bata, yun yung napapa-imagine ninyo sa bata. Pag naka-experience siya ng mga ganong bagay. Now, alisin mo yun. Inalis yung bullying. Yung test na yun, ang biggest biggest test na sa buhay niya. Yeah. Oo. Di ba? Kaya maganda habang bata, pinapa-experience sa kanila yung mga natural, na yan. Natural. Bert, nung simula ng bata ka, ilang fights yung nagawa mo? I mean, napasuntuan. Kasama yung elementary. Oo, yan. Sige, go. Dapat mo pabibilang yun. And syempre, ang dami nun. Ang dami, di ba? Iba-ibang lalaki. Minsan nga, best friend mo pa eh. Best friend mo, nagdisuntuan kayo, di ba? Sa Oo. maliit na. Sa Sama piso na nga natin lang. yung tatay natin. Nung lumaki na tayo. Madaming... Sa piso lang magsusuntukan kayo ng bata, di ba? Oo, sa kapatid mo na nga, laruan, agawan eh. Ito kasi napansin ko, tol eh. Pag yung lalaki, walang suntukan na naganap simula bata, iba siya eh. Hilaw. Guys, saan hilaw? Kasi, hilaw eh. Pansin mo ba? May na-meet ka na rin ba na zero fights na suntukan na nagawa? Oo, ang toxic nga eh. Toxic nila, di ba? Tapos, iba eh, no? Hindi talaga eh, no? Alam mo yung sobrang naiinis ka sa katoxican niya kasi yung mga hindi na paawi, iba yung take nila manghumigante. Nakaka-bad trip yung higanti nila. Dadaanin nila sa talino. Salita. Doon yung nakakapikon. Parang talagang sisigaw ka na, tangina bak. Hindi. Supot. Ilabas mo yan. Supot. Supot. Di ba? Kasi nung bata tayo, pag di kayo okay, tara suntukan lang tayo, labasan lang ng inis. Parehas namang inasuntok eh, pero hindi, wala naman nanali. Pero parang, tol, okay na tayo ha. Diba? Bati-bati na. Boy, yung nakasuntukan mo yung elementary high school, minsan nga sila pa yung nagiging Tropa mo na. dikit mo eh, no? Oo, diba? Parang, ayaw nyo na rin magsubukan. Oo, Kasi nagkakaduguan na kayo. Boy, pag nagtestingan kayo, boy, parehas nyo natamaan yung isa't isa. Oo, Ayaw nyo na okay na magsubukan. Okay na yun. May respect na kayo. Ang ayoko lang yung mga hindi na paaway ngayon. Kasi kakaiba sila gumawa ng higante. Tapos sila, most of the time, sila pa yung pinapaboran ng lahat. Sa futuristic generation. Kumbaga, pag ikaw yung palaaya ng away, yari ka na sa crowd. Kapatid niyang idea na yan ng anti-bullying, yung source ng katangahan na yan, kapatid yan ng ganito, yung magko-comment na, dahil tayo, wala tayong problema sa bullying, iniisip nila, dahil wala ka problema sa bullying, so pag susunto ka, pag nakita ka ng bata, magsuntukan kayo. Ganyan ang imagination na to, mga bobo na to eh. Siyempre, hindi. May Tawag dun pilosopo naman, boss. Pilosopong tanga. Oo. 'Di ba? Kasi halimbawa matanda ka, puta may oras ka pa bang gawin. Pero actually may mga pinsan ako, mga 16 sila, ganun. Kami mga bata, pinagsusuntukan kami noon. Pero actually hindi naman ako na-trauma dun sa experience na yun. Nakakatawa, diba? Oo. Nakakatawa pa, diba? Nakakatawa kasi yun nga yung sinasabi ko magkapatid yung katangahan na yan na yung wala mang bubuli, masama yung pambubuli. Kapatid yan nung akala nila dahil wala tayong problema sa bullying. Gusto natin magsuntukan sa kagaguhan. Magsasayang ka ba ng oras doon na magsuntukan yung mga yan? So yun, in this episode guys, gusto lang namin pa-realize sa inyo na yung bullying, hindi naman siya 100% masama. May mga growth ka rin na makukuha doon at mas patitibayin ka niya lalo pag china-challenge ka. Especially pag lalaki ka, kasama ang hindi pagkakaunawaan, elementary, high school, nakakapagsuntukan kayo ng maliliit na bagay. After that, may respect ka dun sa lalaki na yun. And ang bullying, na-stop naman yun pag hindi mo na hinayaan. Kaya kayo binubully ngayon, mga high school nakikinig sa amin dyan, college, kaya ka pa ulit-ulit binubully.
hinahayaan mo kasi. Hindi mo pinapalagan. Palagan Palagan. mo. Oo, so yun ang matitake away nyo ngayon in this episode. Pumalag kayo sa bully na yan at mag-stand up, matuto kang lumaban, mag-aral ka ng combat sports habang maaga. And ano pa? Ayun, ako rin, yun, lesson sa bata yun. And also sa mga parents dyan na Oo. ang bullying, lesson din sa inyo yan. Opportunity yan para magkaroon kayo ng connection sa anak ninyo. Oo, mismo. Di ba? So para malaman din ng anak ninyo, paano ka mag-isip pa? Paano ka mag-isip ma? Oo, How diba? you wanna, di ba? Tsaka, nadagdag ko lang sa mga parents tip lang naman, huwag niyong ibigay yung red carpet. Kasi sa future parang binibigay niyo yung red carpet eh. I mean, red carpet papuntang kamatayan. Laki ulo yun. Red yan for a reason. Huwag niyo ibigay yung red carpet. Kailangan yung wag ibigay yung red carpet kasi para talagang maging independent, mag-stand alone yung anak na iiwanan nyo pag nawala na kayo. Yun. Kasi ang Ang hirap ganda nun. pag ini-red carpet mo, puta. Alam mo pre, ito nga ito yung masakit na Hindi lang, di pa marunong maglaba, panty lang, di malaban. Di ba? Parang ganun kasimple. last na lang. Go. Masakit na katotohanan talaga pag na-red pill ka. Ang daanan talaga sa mundo, puro mga bungo yan. Hindi talaga carpet yan. Kaya pag ni-red carpet mo yung treatment yung anak mo, pinapalaki mong tanga at nana yan. Kamatayan diretso yun, di ba? Yan. Malalim, malaman-laman yung topic natin ngayon mga pare. So, maraming salamat sa panonood. Ay pare, teka, bago tayo maghiwalay pare, ano muna yung social media mo para ma-follow? Again, mga tropa sa social media, makikita nyo lang ako sa Black App. Bert King lang i-type nyo, lalabas naman yan. Matic yan. And again, sponsors namin, Hotel Sogo, Artisa Salon, Train Fitness, Dr. Siwego. Shoutout sa inyo, maraming salamat. Hotel Soga, ba gusto nyo kunin si Soy? Marami akong Papasukin ibibigay. dyan. Marami siyang papasukin dyan. Marami akong ibibigay ng customer sa inyo, sigurado yan. Yan. Pag ako pumasok dyan sa inyo. Shoutout Hotel Soga. So yun, pare, maraming salamat sa panonood. Leave a comment down below pare, anong masasabi ninyo. Again, follow ninyo si Bert King sa mga social media niya. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Yeah, we Awesome. pop out in your hood, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. May tasit at si Ego, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga di ko kalipel.